nagdanas ng umakyat at pumunta sa isang bundok. Ang galing! Hindi ba't kay gandang maglakbay sa bundok? Ano-anong karaniwang makikita sa kabundukan? Tama! Hindi ba't makikita natin ang mga kapaligiran, hayop, at mga magagandang tanawin? May narinig na ba kayong kwento, alamat o paniniwala tungkol sa mga bundok? Maaari mo bang ibahagi ito? Paano kaya kung ang isang bundok ay pinaniniwala at binabantayan ng isang diwata na tumutulong sa mga tao? Ano kayang magiging epekto nito sa mga naninirahan sa paligid? Tama! Di ba't di gandang manirahan sa isang bundok na may mga diwatang tumutulong sa atin? Tayo, at ang pamagat ay piraso ng alamat. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat at ang bawat isa ay bibigyan ng pira-pirasong larawan na inyong hanapin at pagtugtungin upang makabuo kayo ng isang buong larawan at ipaskil sa pisara. Mayroon lamang kayong 5 minuto para gawin ito. At nabuo na ninyo ang mga larawan. Ngayon, batay sa larawan ninyong nabuo, anong masasabi ninyo sa larawan? Tama! Di ba't mga diwata ito na nakatira sa bundok at nangangalaga sa ating kalikasan? Mula sa inyong mga kasagutan, may ideya ba kayo kung anong tatalakayin natin ngayong araw? Tama! Ito ay patungkol kay Maria Makiling. Sa puntong ito ay may alam na tayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito ay tungkol sa isang alamat. Alam naman natin na ang alamat ay isang salaysay na kung saan o kwento na kung saan napapatungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay, lugar at mga pangyayari. At dito ay may nahanda akong isang video clip na kung saan panonoorin natin lahat. At habang pinapanood natin ang video clip ay pakinggan ninyong mabuti ang mga pangyayari at obserbahan ang mga tauhan, pangyayari at mga aral sa kwento. Mga bata, ang kwento natin ngayon ay ang alamat ni Maria Makiling at isa sa mga pinakatanyag na kwento sa Pilipinas. Umpisahan na natin! Noong unang panahon, may isang magandang diwata na kilala bilang si Maria Makiling. Siya ay ang tagapangalaga ng mga hayop at kagubatan sa bundok. Bukod sa kanyang angking ganda, busilak din ang kanyang puso. Mabait siya sa mga taong bayan at binibigyan niya sila ng mga ginto. Subalit dahil sa mga tulong na kanyang binibigay, naging tamad o batugan ng mga tao. Hindi na sila nagtrabaho. May ilan na nangangaso at pinapatay ang ilang alagang hayop ni Maria Makiling. Ang mapunong bundok, napuno ng basura at nakalbo. Dahil dito, nagalit si Makiling at isinumpa niya ang mga tao na hindi na niya muling bibigyan ng ginto ang mga ito. Tuluyang naglaho si Makiling. Kahit ilang beses na nagmakaawa ang mga tao, hindi na nila nakita ang magandang diwata. Laking pagsisisi ng mga nakatira sa paligid ng bundok. Natuto ang mga tao na magtrabaho ulit para umasenso. Bumalik man ang kagubatan, pero hindi na ulit nasulyapan ang anino ni Maria Makiling. May haka-hakang nagpapakita lang si Maria Makiling sa mga nawawala sa kagubatan, lalo na ang mga may mabubuting puso. O mga bata! Natapos na natin manood ang video at may isa akong katanungan. Ano ang unang bagay na pumasok sa inyong isipan pagkatapos panoorin ang video? Tama! Ito ay nagpapatungkol sa kabaitan at kasakiman rin ng mga tao at ang kabutihan ng isang diwatang si Maria Makiling. At tinatalakay rin dito ang pag-aalaga sa kalikasan at ang dapat natin gawin upang maging mabuti tayong mamamayan. Ngayon naman ay mas palalimin pa natin ang talakayan tungkol sa alamat ni Maria Makiling. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay ang diwatang si Maria Makiling at ang mga tao. Paano
aming nilarawan ang pangunahing tauhan sa kwento. Si Maria Makiling ay isang diwata na kung saan may kabutihang loob at matulin sa mga tao. Anong mga kabutihan ang pinakita ni Maria Makiling sa mga tao? Tama! Ang pinakita ni Maria Makiling ay tumulong at magbigay ng mga dito sa mga taong bayan. Ano ang naging epekto ng maling pagkilos ng mga tao? Magaling! Ang naging epekto ay nagalit si Maria Makiling at binago ang kanyang sarili at hindi niya napakita sa mga taong bayan. Ngayon naman ay meron tayong gawain na signal mo, sagot mo. At ito ang panuto. May hinanda ako mga pahayag na inaignay sa ating pinanood na alamat. Sa pagkakataong ito, magtataas kayo ng thumbs up kung kayo ay sang-ayon sa pahayag at thumbs down naman kung hindi. Pagkatapos ng bawat boto, tatawag ako ng ilan sa inyo para ipaliwanag na ang inyong mga sagot. Unang tanong ay, ang pagtulong ay dapat may kapalit. Tama! Hindi sa lahat ng oras kailangan natin may kapalit ang pagtulong sa kapwa. Para sa ikalawang pahayag naman, minsan kahit nasaktan ka na, dapat mo pa rin patawarin ng ibang tao. Tama! Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimot, kundi ito ay isang hakbang upang palayain ang sarili mula sa mabigat na galit at hinanakit. Sa pangatlong pahayag naman ay ang kabutihan ng loob sa isang tao ay nasusukat sa dami ng kanyang ibinibigay. Oo, hindi laging totoo na mas mabuti ang taong maraming ibinibigay. Minsan, ang simpleng pagbibigay ng oras, pakikinig o maliit na tulong ay galing sa taus-pusong intensyon lamang. Para sa pang-apat na pahayag naman, ang kalikasan ay isang bagay na dapat pagkuhaan ng yaman hanggat may natitira. Oo, ito ay isang mapanganib na pananaw. Kung patuloy tayong makukuha at kukuha sa kalikasan ng walang iniisip na kapalit, darating ang panahon na wala na tayong makakapinabangan pa. Lalo na ang sa alamat ni Maria Makiling na ang paalala ay ang kalikasan ay hindi lamang pinagkukunan ng yaman, kundi dapat din nating alagaan at igalang. Yan. Napakahusay mo at napakalawak na ng inyong kaalaman mula sa tinalakay natin ngayong araw. At bilang bahagi ng pag-aaral natin tungkol kay Maria Makiling, narapat din ang pagdinayan natin ng ating kapaligiran sa panahon ngayon. Alam ko na marami sa inyo ang nakikita at nababalitaan sa telebisyon at sa ating paligid na maraming lugar sa Pilipinas ang nakakaranas ng mga problema sa kapaligiran. Ilan na rito ay ang pagbaha, polusyon, at pagkasira ng kalikasan na dulot ng mga kapabayaan ng mga tao. Kaya naman, tulad ni Maria Makiling na tagapangalaga at nagmamalasakit sa kalikasan, tayong mga tao ay may kakayahan at nagtungkulan na protektahan at pangalagaan ito upang mapanatili itong malinis, ligtas, at buhay para sa mga susunod pa henerasyon. Kaya, kayo ay kumuha ng isang pirasong papel at gawin ng gawain. May pamagat na Pen Warrior. Narito ang panuto ng ating gawain. Magsusulat kayo ng isang salaysay at salaysay niyo kung paano niyo mapapakita ang pangangalaga at paggalang sa kalikasan na may inspirasyon mula sa tinalakay nating Maria Makiling. Upang magkaroon kayo ng gabay sa inyong pagsusulat ng inyong salaysay, narito ang ating pamantayan sa pagsulat ng inyong salaysay. Ngayong natapos niyo ng inyong salaysay, meron akong hinihandang mga katanungan na siyang susukat at magdidikta kung may natutunan nga ba talaga kayo sa ating aralin ngayong araw. Ang unang katanungan, ano ang natutunan niyo sa kwento ni Maria Makiling? Tama, hindi masama ang tumulong sa kapwa
Tama, dahil minsan hindi natin namamalayan na ang mga kilos na ginagawa natin ay nakakasakit na pala ng damdamin ng iba. Maaring masaya lamang sila sa labas, ngunit sa loob-loob nila ay nasasaktan na pala sila. Tulad niya tulad ng kasalukuyan ngayon kung saan nasa modernong panahon tayo ng laganap ang teknolohiya, laging sinasabing think before you click. Ganun rin sa ating aralin ngayong araw. Pag-isipan muna bago gawin. Pangatlong tanong, kung kayo si Maria Makiling, babalik pa ba kayo sa mga taong nag-abuso na sa inyo? Bakit? Tama, maaaring hindi ka na bumalik, pero maaaring balikan mo ito kung ikay handa ng patawarin sila. At alam mo na sa iyong pagbalik na meron ka ng limitasyon sa pagtulong sa mga ito. Nang sa ganon, may iwasan mo ang pang-aabuso ng iba. At bago natin tuluyang tapusin ang ating aralin ngayong araw, iiwan ko lang ang pahayag nito. Huwag abusuhin ang kabaitan ng isang tao, dahil ang sino pa ang pinakamabait, siya pa ang pinakamasamang kalaban.